Meron kayong kailangan malaman tungkol kay Maricar. Hindi niya katawan yung inilibing natin. Hindi asawa ko ang namatay. Teka, sandali. May suspect ka na ba? Si Tessa! Di kaya may alam na si Rico? There's no any other chance para malaman ni Rico yung involvement mo dyan kay fake Maricar. I hope so. Gusto ko rin i-check mo si Tessa Soriano. I-research mo kung may kakaibang kilo siya the past few weeks. Hoy! Tessa! Nasaan ang kapatid ko? Ha? What are you talking about? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ilabas mo ang kapatid ko! Nasaan ang kapatid ko? Dahil sa ginawa mo kanina, malamang may nakaalam na may ginagawa tayong investigasyon. Alam na ni Rico ang totoo. Paano nila nalaman? I don't know. Mag-volunteer ka na tumulong sa kanila. Kailangan mong malaman lahat ng gagawin nila para mapaghandaan natin. Hindi kaya ang nag-utos dun sa Maricar na Peggy na yan, itong si Earl. All this time, pare, si Tessa lagi ang iniisip nating may kinalaman dyan sa fake na Maricar na yan. Pero hindi natin iniisip na baka mamaya business partner niya yung suspect. Si Earl? Parang imposible naman yata yon. It makes sense. He's a surgeon. Okay, posible pa nga siya pa yung umopera doon sa fake na Maricar na yan eh. Parang bakit niya gagawin yun? Siguro alam niyo na yung namagitan sa inyong dalawa ni Sofia. Kaya yun. Pare, kasal na sila. Kung tutuusin, lamang na siya sa akin. Tsaka isa pa, hindi niya kilala si Maricar. Paano niya naturuan yung babaeng yun na kumilos at gumalaw katulad niya? Aba, malay ko. Pare, relax. Ako, nagbabato lang ako ng mga idea. Okay? Pare, kailangan natin na mas matibay na dahilan kung bakit may gagawa sa atin yan. Kaya pinapaimbestigahan na natin eh. Oo nga, kaya sana malaman na niya kung anong totoong pagkatao ni Sylvia Ignacio. Manang, alam kong sinabi ko kay Earl na sasama na ako sa kanya papuntang Amerika. Pero wag naman agad-agad. Hindi ko pa kayang iwan si Joanna at si Ate Mimi, lalo na ngayon na... Kasi Manang, nangungulila pa rin sila sa pagkawala ni Maricar. Gusto ko lang sana na maayos na sila bago ako umalis. Can I come in? Tessa, yeah, sure. Go ahead. I've been doing a lot of thinking lately. And I just realized na parang naging OA yung reaction ko with what happened between me and Ate Mimi. You know, I should have been more understanding sa sitwasyon ng pamilya nyo. I mean, kung nangyari yun sa akin, if there's a possibility na buhay ang kapatid ko, I would do the same. I would do everything to find her. Well, mali pa rin yung ginawa niyang pagsugod sa'yo, Tessa. Salamat na lang at hindi mo pinalaki yung issue. Actually, I wanna help. If there is a possibility na buhay ang best friend ko, gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang hanapin. Look, Tessa, I really appreciate your offer. Pero hindi mo kailangan gawin yan. I mean, I know busy ka dito sa opisina at kaya na namin to. Hey, alam mo naman na when it comes to you, I can make time, right? Ano na nga palang progress dun sa investigation? Meron na ba kayong bagong pinaghinalaan? Tessa, I think it's better talaga kung hindi ka nalang makikialam. I mean, problema ng pamilya ko to. Kami dapat ang maasikaso nito, you know? So,
thank you again. And, excuse me. Okay. 7 plus 7 is equal to... 14! Naku, very good ka na talaga sa math. Magaling po kasi yung tutor ko. Promise, tito, lagi niyo po akong tuturuan sa math. Kasi ayaw na ayaw ko po sa math eh. Promise, lagi kitang tuturuan dyan. Tsaka dapat hindi mo ayaw ang math. Kailangan lang madaming practice, okay? At saka lagi niyo po akong tuturuan sa assignment ko. O, sige. Gagawin natin yan. O, sige na. Answer ka pa. Joanna, hindi naman pwede yun. Kasi alam mo ba, yung tita Sofia mo, she's busy with other things. Right, Sofia? Kaya baby, alam mo, mas mabuti pa ako na lang matuturo sa'yo para hindi mo na siya maaabala. Rico. Earl, anong kailangan mo? Gusto ko lang sana i-extend yung condolences namin ni Sofia sa'yo. Pasensya at hindi kami nakapunta sa libing. It's okay. Naiintindihan ko naman. Parang hirap siguro niyan, ano? Kung ako sa'yo, mababaliw ako. Kasi parang to lose your wife, hindi lang isang beses, 2 beses. Okay ka lang ba? May maitutulong ba ako sa'yo? No, Earl, I'm okay. Slowly accepting the fact na wala talagang permanente sa buhay natin. Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay temporary lang. At hinihiram lang natin ang oras natin sa lupa. At sa huli, babalik din tayo sa pinanggalingan natin. Stuff like that. Medyo profound. Yeah, okay. Pero alam mo, dahil sa mga nangyari sa'yo, nag-iba din yung pananaw ko pagdating sa mga taong mahal ko. Na-realize ko na hindi ko talaga hahayaan na makuha ng iba si Sofia. Alam mo yun? Yeah. Kahit sinong tao, kahit Diyos, hindi ako papayag. Anyway, condolences. Thank you. Come on, Jarel. Just tell me what I can do to help. Alam mo yun, gusto ko lang din na matulungan si Rico na malaman kung ano ba talaga meron dun sa fake Maricar. May tumutulong na sa amin na private investigator eh. Talaga? Anong pangalan ng investigator nyo? Gusto ko lang naman malaman kung magaling siya talaga and may marirecommend ako if you need somebody. Thanks but no thanks. Kaya na namin to. Sige na, bye. Nakita ko si Rico sa may elevator, Parang may lakad siya. Saan siya pupunta? You know what? I have no idea. Kahit itong si Jarel, he doesn't want to speak up. Yun lang? Yan ba tawag mong pag-spy? Wala kang alam? Teka lang. Bakit ba ako ang pinipressure mo? Excuse me, ikaw ang mastermind nitong fake Maricar na to. Kapag nagkabukingan na, ikaw ang madidiin. Damay-damay tayo dito, Tessa. Sa tingin mo ba makikipagbalikan si Rico sa'yo pag nalaman niyang kakuntsaba kita? Kaya sa halip na magreklamo ka, alam mo yung plano nila. Panay ang kulit sa akin ni Tessa, pare. Lagi niya sinasabi sa akin kung ano yung may tutulong niya sa investigasyon. Anong sinabi mo? Wala. Ano sasabihin ko? Hindi ako nagsasalita. Sinusunod ko lang naman yung instruction mo. Good. Hindi naman porque hindi na siyang suspect natin na pwede na natin siyang pagkatiwalaan. Ano ba yung binabasa mo? Tingin? Ito, inaaral ko yung personal at professional life ni Earl. Ikala ko ba malabo siya maging suspect? Wala nung nakausap ko siya sa opisina kanina, bigla akong kinabahan. Pakiramdam ko, kakayanan niyang gawin kahit ano, basta masiguro niya lang na hindi mawawala sa kanya si Sofia. So, may nakita ka na ba dito interesting? Wala masyado eh. Nakasulat lang dito na
Isa siyang reconstructive surgeon for the past 15 years. 15 years? At yung pinaka-breakthrough niya ay naayos niya yung mukha ng isang babae after a fake accident. Sino yan? Si Francis Solajes. Francis Solajes, assistant surgeon dati ni Earl. Ay, naku, Manang. Ang hirap pala ng ganito. Iniisip ko pa lang na iiwan ko na si Joanna, parang nalulungkot na ako. Talagang napamahal na kasi sa akin yung batang yun eh. Nung pumunta nga ako ng Amerika dati at iniwan ko siya, sobrang hirap na hirap ako. Siguro mas lalo na ngayon dahil doon na talaga kami maninirahan. Hindi ko na talaga masusubaybayan ang paglaki niya. Fia, Earl, ano na naman ba to? Ha? Ba't bang tigas ng ulo mo? ano bang sinasabi mo? Alam kong nakipagkita ka kay Rico. Oh, ano? May nakita ka na ba dyan? Wala, masyadong malinis tong si Earl. Pati mga colleagues niya, walang masabi sa kanya. Hindi puro magagandang bagay. Although, ito, 4 years ago, bigla siyang nag-quit doon sa ospital na pinagtatrabahuan niya. And for a year, walang nakakalam kung nasan siya. Bakit daw? Walang nakasulat dito eh, pero after a year-long hiatus, bigla na lang siyang bumalik para makipagsosyo kay Tessa. Ha? Oh, sir! Basta. Sir! Sige, upo muna kayo. Thank you pa. Kumain na ba kayo? Okay na, thank you. Sige, anong balita dyan, sir? Nakilala ko na kung sino nagpapanggap na asawa mo. Meet Sylvia Ignacio. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Di-deny mo? Oo, inaamin ko, nakipagkita ako kay Rico. Pinuntahan ko siya sa opisina dahil gusto kong makiramay sa kanya. Oh, bakit hindi mo inamin sa akin? Magagalit ako, oo, pero at least sinabi mo sa akin ang totoo. Hindi yung ganito, yung nagsisinungaling ka na naman. Eh, yun na nga Pangilang beses mo na ginawa yun eh. Earl, napilitan lang akong gawin to kasi nga ayokong kinukulit mo ko tungkol dito. Kagaya ng reaksyon mo ngayon. At isa pa, kinausap ako ni Rico. May sinabi siya sa akin na isang bagay na pinakiusap niya sa akin na huwag kong sasabihin kahit kanino. Kahit sa'yo. Sa lahat na nangyari sa atin, sa lahat ng ginawa mo, may karapatan akong malaman kung ano pinag-usapan niyo. Sabihin mo sa akin, ano tong sikreto niyo ni Rico? O baka gawa-gawa mo lang yan. Wala kaming ginagawang masama ni Rico. So tell me, ano yung sikreto niyo? Hindi si Maricar ang babaeng nagpakilalang asawa ni Rico. Impostora ang babaeng yun, Earl. At posibleng buhay pa si Maricar hanggang ngayon. Ibang babae ang nilibing ni Rico. Hindi yun ang asawa niya. Sinabi ni Rico yan? Bakit parang hindi ka ata nagulat sa sinabi ko? Alam mo na rin ba ang tungkol dito? May binanggit sa akin si Tessa dati pero hindi ako naniwala sa teorya niya. Feeling ko kasi hindi denial si Rico dahil hindi nababalik yung asawa niya. Pero may ebidensya sila, Earl. Kumpirmado na pinalitan lang ang mukha ng babaeng yon ng mukha ni Maricar. Hindi ba cosmetic surgeon ka?
Of all people, dapat alam mo na posibleng gawin ang bagay na yun, di ba? Yeah, posible. Pero bakit na magagawin ng isang doktor yun? Delikado yun. Alam mo ba pwede siyang bawian ng license? Kung sino mang doktor ang gumawa nun, mas may importante siyang pinangangalagaan kesa sa reputasyon niya bilang isang doktor. Ano pa sinabi sa'yo ni Rico? Ano pang alam niya tungkol sa babaeng nagpanggap na asawa niya? Sigurado ka ba na siya to? Siya lang ang Sylvia Ignacio na nagmamatch sa description mo. Around 5'3", slim build, at nasa late 20s na rin siya. Natanong niyo ba kung bakit daw siya nagpapanggap na asawa ni Rico? Ayon sa mga napagtanungan ko, marami raw siyang utang na tinatakbuhan. So, my assumption is, she did it for money. Gusto ko siya makita. Gusto ko makausap ang pamilya niya. Pwede ba yan? Wala ng pamilya si Sylvia. Inampun lang siya ng tiyahin niya. At namatay na rin siya ilang taon na nakakaraan. Kaibigan o katrabaho? Marami sa mga kaibigan niya ang galit sa kanya. Hindi raw kasi nakakabayad ng utang. Matagal na rin siyang hindi raw nakikita. Pero may nasabi sila sa akin na itong si Sylvia, mayroon daw boyfriend na nagngangalang Larry. Uy, sorry. Sorry, pero parang ngayon lang kita nakita. Nakakilala ba kayo ng asawa ko? Hindi pare. Nagkamali lang ako ng chapel na pinasok. Sensya na. Sige. Kilala ko to. Nakita ko siya noon sa lamay. Wait lang. Kung nandun sa lamay ang tao na yan, hindi kaya may kinalaman niya sa pagpapanggap ng Sylvia? Kilala na ba nila kung sino yung babaeng nagpanggap? O bakit daw ginawa? Wala silang nabanggit. Basta't ang alam ko lang, porsigido silang malaman kung sino ang babaeng yun at kung sino ang nag-utos sa kanya para magpanggap. May suspects na ba sila? Nung una, ang alam ko, pinaghinalaan nila si Tessa pero wala silang sapat na ebidensya. Hindi ko lang maisip kung sino kayang tao ang mag-iisip na gumawa ng ganong bagay. At kung ano ang motibo niya kung bakit niya ginawa yun. Alam mo, naawa nga ako kila Ate Mimi eh. Kung kailan man natanggap na nila kung ano yung nangyari kay Maricar, biglang nangyari naman to sa kanila. Parang pinaglalaroan ng tadhana ang mga emosyon nila. Magpasalamat na lang tayo at hindi nangyari sa atin yung nangyari sa kanila. Kaya nga, Earl, gusto ko sanang humingi ng permiso sa'yo. Na kung po pwede, sana gusto ko silang tulungan sila Ate Mimi na hanapin kung nasan talagang totoong Maricar. Ano pa problema nila yun? Huwag ka nang makialam. Pero naawa ako sa kanila. Tsaka isa pa, Earl, wala naman akong gagawin kahit anong bagay na ikapapahamak ko. Gusto ko lang silang tulungan magtanong-tanong sa mga pulis kung ano ba talagang nangyari sa Ayoko. Bakit ba ang hilig mong makisawsa sa pamilyang yun? Alam mo ba ang nangyayari? Ginagawa kang sinungaling. Nagsisinungaling ka sa akin, sarili mong asawa. Ang dapat mong pagkaabalahan ngayon, yung pag-migrate natin sa States, yun at yun lang. Nag-text sa akin yung private investigator. Sabi niya raw, alam niya raw kung saan nakatira yung Larry. Doon na lang natin siya kitain. Sige, tara. Oh, saan kayo pupunta? Pupunta namin yung boyfriend ni Sylvia, yung babae nagpanggap bilang Maricar. Tsaka feeling namin kasi may alam yung nag-utos kay Sylvia eh. Pwede ba ako sumama? Sama ako. Masyadong delikado kasi hindi namin kilala yung Larry. Tsaka sabi ng investigator, may kasong stapa yun, nakulong yun. So hindi pa natin alam kung ano pa ibang kaso. Actually, ate, nag-iingat lang kami. Baka kasi magagulo doon, mapahama ka pa. Eh, dito ka na lang. Tara. Pero sandali, hindi rin ako mapapakali dito eh. Gusto ko may gawin din naman ako sa pagligtas sa kapatid ko. Sige na, hayaan ako tumulong. Sige, tara na. Tara. Ingat kayo ni. Opo, ma. Ingat kayong tatlo, ha? Hey, Tita.
Manang Siling, bakit ganun si Earl? Gusto ko lang naman tumulong kina Ate Mimi. Ano bang masama dun? Manang, bakit ba palagi mo nalang sinasabi sa akin na sumunod na lang ako sa mga utos ni Earl? Dahil yun ang makakabuti sa akin. Alam ko, kakampi niyo siya. Pero Manang, alam ko kung anong makakabuti sa akin. At yun ay ang makatulong kina Ate Mimi sa kahit na anong paraan na kaya ko. Manang, hindi sila basta-basta kung sino-sinong tao lang sa buhay ko. Mahalaga sila sa akin. At hangad ko na mahanap nila si Maricar. At kung makakausap ko si Maricar, sigurado akong nangungulila na rin siya sa pamilya niya. Sabi ng kausap ko, dyan daw nakatira si Larry. Sige, mauna na muna kayo pumasok. Dito lang ako sa labas. Magmamanman muna ako sa buong paligid. Sakaling tumakas siya, nandito lang ako. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Ano po kailangan nila? Si Larry nandyan. Baka pwede siya makausap. May atraso ba siya sa inyo? Ay, wala po. May itatanong lang ho sana kami. Tatagalan yung pag-alis namin ni Sofia. What's the rush? Alam na ni Sofia tungkol dun sa nagpapanggap na Maricar. Nagtataka siya ngayon kung ano nangyari dun sa asawa ni Rico. Lumiliit na mundo nilang dalawa. Yung private investigator mo, nakita na si Larry paalis ng bahay. May dalang mga gamit kaya mukhang tatakas daw. Larry, sige na. Kailangan ko talaga yung tulong mo. Hindi ka namin sasaktan. Sabihin mo lang sa amin lahat ng alam mo. Sino ang nag-utos kay Sylvia na magpanggap bilang si Maricar? Sabi sa akin ni Sylvia, kailangan daw may magpanggap na asawa mo para hindi ka magduda kung nasa ng tunay na Maricar. Alam mo kung nasa ng asawa ko? Siya na daw yung asawa ng Earl. Si Sofia. Siya ang tunay na Maricar?